Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, nabuntis si Danica. Sa kabila ng kanyang mga pangarap at plano, hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay magiging ina, at nagpasya siyang ipamigay ang kanyang anak sa sandaling ito ay isilang. Pauwi na po ako, Nay. Nasa bus station na po ako, masiglang sabi ni Danica habang kausap ang kanyang ina sa cellphone. Mag-ingat ka sa biyahe, anak, tugon ng ina ni Danica, puno ng pag-aalala. Opo, maraming salamat po. Sige na ho, ibababa ko na itong tawag. Alis na po kasi ang boss na sasakyan ko, sagot ni Danica, sabik na umuwi. Dahan-dahan nang umusad ang boss, at habang ang mga tanawin ng lungsod ay unti-unting nawala, nakatuon ang kanyang mata sa mga magagandang tanawin sa labas ng bintana. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya ang mga mataong kalye at mga tao na abala sa kanilang mga gawain. Huminto ang bus sa isang bus stop, at sumakay doon ang 4 na lalaki. Habang tuluyan nang nakalayo ang bus mula sa Maynila, si Danica ay dinapuan na ng antok. Sa malamig na aircon ng bus, hindi niya mapigilan ang sarili na makatulog. Ngunit nagising siya sa ingay at sigawan sa loob ng bus. Nagmula siya ng mata at nagulat siya nang makita ang mga tao na nakahandusay sa sahig, duguan at tila na sa panganib. Kaagad na dinapuan ng takot si Danica, at ang kanyang katabing lalaki sa upuan ay tila natakot din. Ramdam ng katabi ni Danica ang kanyang takot, dahil siya ay nanginginig. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay upang pakalmahin siya. Ngunit hindi ito nakatulong. Wow pre, tingnan mo, may magandang chicks dito. Mukhang sariwa pa, nakangising sabi ng isang lalaki na tila walang pakialam sa sitwasyon. Lalo pang nanginig si Danica nang marinig ang mga salitang iyon. Naglakad ang lalaki patungo kay Danica, ngunit hinarang siya ng kanyang katabi. Huwag niyo siyang saktan, girlfriend ko po siya. Matigas na sabi ng lalaki na katabi ni Danica. May boyfriend na pala to, Kung totoong boyfriend ka niya, patunayan mo sa amin na totoo ang sinasabi mo. Seryosong sabi ng isa pang lalaki. Ano hong ibig niyong sabihin? Tanong ng lalaki sa mga tulisan, naguguluhan at natatako. Maniniwala lang kami na girlfriend mo nga siya. Kung dito mismo sa harapan namin ay gagawin niyong ginagawa ng mag-asawa. Pero kung hindi niyo kaya, kami na lang ang gagalaw sa kanya. Ayos ba mga tol? Nakangising sabi ng lalaki, tila naglalaro sa sitwasyon. Si Danica, na nakikinig sa kanilang pinag-usapan, ay tumulo na ang kanyang mga luha. Umiiling-iling siya sa lalaking katabi, ngunit tiningnan lang siya nito ng seryoso, hindi makakilos sa takot. Hindi niya yata to girlfriend O tol, kilos na, tila naiirita na sabi ng isa pang tulisan. Ako na ang mauuna, presente ng parang leader nila. Huwag po, gagawin na po namin basta huwag niyo na lang po siyang galawin. Takot na sabi ng lalaki, habang nakatutok ang 45 na armas ng lalaki sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Umpisahan mo na, sabi ng leader ng mga tulisan. Sorry kung gagawin ko to, miss. Ayoko lang na makita kang pinagtutulungan kanila sa harapan ko bago patayin. Nanginginig na sabi ng lalaki kay Danica. Tumulo ang masaganang luha ni Danica, habang unti-unti siyang hinuhubaran ng lalaki sa harapan ng mga tulisan. Tumulo na rin ang luha ng lalaki, habang nakatingin kay Danica, puno ng sakit at awa. Mas gugustuhin niyang siya ang gumalaw sa dalaga, kaysa makita itong pinagtutulungan ng 4 na lalaki. Nagumpisa na ang lalaki sa kanyang ginawa, habang ang mga tulisan ay nagtatawanan, tila nag-enjoy sa kanilang ginagawang karahasan. Mas lalo pang naiyak si Danica nang tuluyan na siyang kinin ng lalaki. Doble ang sakit na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon, sapagkat sa isang iglap, nawala ang puri niya na matagal niyang iniingatan para sa kanyang magiging asawa. Habang nagtatawanan ang mga tulisan, ang lalaki na gumagalaw kay Danica ay napahinto sa kanyang ginagawa at napatitig kay Danica na umiiyak pa rin. Sorry, hindi ko alam, mahina ngunit sapat na marinig ni Danica ang sinabi ng lalaki. Nakapikit lang si Danica at hindi tumitingin sa lalaking gumagalaw sa kanya. Matapos siyang galawin ng lalaki, saka pa lamang siya pinakawala ng mga tulisan, na tila walang pakialam sa kanyang sakit at pagdurusa. Bumaba ang mga tulisan sa bus, habang ang iba naman ay umiiyak, dahil sa mga kasama nilang binaril. Parang hangin lang si Danica na bumaba sa bus stop, balot ang buong katawan sa takot at pagkabigla. Wala sa sarili, hindi niya namamalayan na nakarating siya sa kanyang ina. Anak, Danica. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang ayos mo? Kinakabahan na tanong ni Aling Sara sa kanyang ana. Nay. Umiiyak na sambit ni Danica. Niray po ako. Niray po ako, humagulgol na siya ng tuluyan. Manghayop po sila, Nay. Manghayop po sila,
Halos hindi na makapagsalita si Danica sa sobrang sakit. Umiiyak na niyakap ni Aling Sara ang kanyang anak. Anak ko. Sinong may gawa sa'yo nito, anak ko? Ha? Sabihin mo, ipapakulong natin sila, umiiyak na sabi ni Aling Sara, puno ng pag-aalala. Umiiling-iling lang si Danica. Hindi ko po sila kilala, Nay. Hindi. Humagulgol siya sa pag-iyak, habang yakap siya ng kanyang ina. Sa bahay ng mga Alcantara, nagtataka si Madam Rebecca sa pagiging tahimik ng kanyang anak. Ilang araw na siyang matamlay at palaging nakakulong sa kanyang kwarto. Iho, may problema ba? Sabihin mo sa akin. Ilang araw ka ng ganyan, hindi mo rin ginagalaw ang pagkain mo. Huwag mo namang hayaan na magkasakit ka, Calvin, nag-alalang sabi ni Madam Rebecca sa kanyang anak. Walang imik na tumayo si Calvin at pumunta sa teres ng kanyang kwarto. Ma'am, kung sasabihin ko ba sa'yo ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, maniniwala ka bang ginawa ko lang yun para mailigtas siya? Ayokong makitang pinagtutulungan siya sa harapan ko bago patayin, mahina ang sabi ni Calvin sa kanyang ina. Ano bang pinagsasasabi mo, Calvin? Anong papatayin? Ano ba kasi ang ginawa mo? Tarantang tanong ni Madam Rebecca. Bumalik si Calvin sa kanyang kama at umupo. Sabihin niyo po sa akin kung mali ba ang pinagagagawa ko, matapos kong sabihin sa inyo ang nagawa ko. Nag-umpisa pa lang si Calvin sa kanyang kwento, pero gustong tumulo ang kanyang luha. Ramdam ni Madam Rebecca ang bigat ng dinadala ng kanyang anak. Matapos ikwento ang lahat, napatakip na lamang ng bibig si Madam Rebecca habang nakatingin sa kanyang anak. Ginawa mo yun sa babae, Calvin. Diyos ko, Calvin. Hindi ako yung babaeng yun, pero ramdam ko kung gaano kasakit ang sinapit niya. Tumulo na ang luha ni Rebecca habang nakatingin sa anak na nakayuko. Hindi ko alam, anak, kung anong dapat mong sabihin. Wala akong masasabi. Nakakaawang babaeng iyon. Paano na lang kung may nabuo sa sinapupunan niya? Ano na ang mangyayari sa kanya? Dahil sa sinabi ni Madam Rebecca, nag-angat ng tingin si Calvin sa kanyang ina. Hahanapin ko siya, ma'am. Hahanapin kong babaeng iyon. Pananagutan ko siya kung sakaling may nabuo man sa ginawa ko sa kanya. Seryosong sagot ni Calvin sa kanyang ina. Dahil sa nangyari kay Danica, nagkaroon siya ng trauma. Halos hindi siya makausap ng kanyang ina, at panay ang iyak niya sa maliit niyang silid. Hindi rin siya kumakain. Walang makakalapit sa kanya, maliban sa kanyang ina. Sa tuwing may makikitang lalaki si Danica, mabilis siyang nagtatago. Takot siya sa lalaki, kahit sa kanyang kapatid. Hanggang iyak na lamang ang nagawa ni Aling Sara para sa kanyang anak. Ramdam niya ang sakit na dinaranas nito, ngunit wala siyang magawa kundi damayan ito at intindihin. Sa paglipas ng mga araw, nasa bahay lang si Danica. Halos ayaw niyang lumabas. Kahit anong sabihin ng kanyang ina, parang wala na lang ito sa kanya. Parang nablangko na ang isip niya. Isang buwan ang nakalipas, ngunit kay Calvin, sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. Sa tuwing naiisip niya ang mukha ng babae, parang bumabalik ang lahat ng nangyari noong araw na iyon. Kailan mo pa ba ipapahanap ang babaeng iyon, Ana? Isang buwan na ang nakakalipas pero wala ka pa rin ginagawa. Calvin, sermon ni Madam Rebecca sa kanyang anak. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa, ma'am. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Alam ko naman ang itsura niya, pero hindi ang pangalan niya, sagot ni Calvin sa kanyang ina. Tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo, Calvin. Maraming paraan para makahanap, pero kung ayaw, maraming dahilan. Huwag mong hayaan na maging huli na ang lahat, anak. Lahat ng bagay ay may dahilan at ang nasa taas lang ang nakakaalam ng lahat kung bakit nangyari ito sa inyo. Mahinahong sabi ni Madam Rebecca kay Calvin. Anak, bakit? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, malumanay na tanong ni Aling Sara sa kanyang anak. Masakit po ang ulo ko, Nay, at nahihilo po ako. Huwag niyo po muna akong istorbuhin, gusto kong matulog, mahinang sabi ni Danica sabay hikab. Tuluyan na nga itong pumikit, habang si Aling Sara ay lihim na kinakabahan sa sinabi ng anak. Gusto niya itong tanungin pa, ngunit hindi niya magawa. Baka kasi bumalik na naman ito sa dati. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Danica, ngunit binabaliwala lang niya ito. Ang ina naman niya ay nababahala, kinakabahan na baka buntis ang anak niya. Habang nakaupo si Danica sa upuang kawayan, bigla na lang dumilim ang kanyang paningin, at para siyang dinuduyan sa hangin, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Napasigaw ng tulong si Aling Sara sa kanilang mga kapitbahay, na kaagad namang sumaklolo. Tinulungan nila si Danica na madala sa ospital. Mabuti na lang at may habal-habal sa kanilang kapitbahay. Mabilis naman na inasikaso si Danica ng mga doktor,
nang makarating sila sa ospital. Tahimik na pinagmamasdan ni Aling Sara ang kanyang anak, na mahimbing na natutulog. Sobrang sakit para sa kanya, na makitang nagdurusa ang kanyang anak, at hindi niya alam kung anong gagawin, para mapagaan ang nararamdaman nito. Kaagad na iminulat ni Danica ang kanyang mata na maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa loob ng silid, kung saan naroroon siya. Nasa ospital ka, anak. Dinala ka namin dito kanina nang mawalan ka ng malay. Sabi ni Aling Sara kay Danica nang makita nitong gising na ang anak, at inililibot ang paningin sa loob ng silid. Uwi na po ako, Nay. Okay na po ako, wala naman akong sakit. Kaya sige na, umuwi na tayo, akma itong babangon nang pigilan siya ni Aling Sara. Kalma ka lang, anak. Huwag kang mag-alala, uwi tayo mamaya pag nalaman na natin ang sabi ng doktor sa'yo. Mahinahong sabi ni Aling Sara. Kaya walang nagawa si Danica kundi ang sundin ang ina. Nag-uusap lang sila nang biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang doktor na sumusuri kay Danica. Doc, kamusta po? Ano po bang sakit ng anak ko? Tanong kaagad ni Aling Sara sa doktor. Ayon sa ginawa naming pagsusuri, wala namang sakit ang anak mo, Mrs. Ang pagkahilo niya at pananakit ng ulo ay dala lang ng batang nasa sinapupunan niya, nakangiting sabi ng doktor. Ang ibig niyo pong sabihin ay buntis ang anak ko. Tila nahihintakutan na tanong ni Aling Sara sa doktor. Mrs. At congratulations, iha, you're 1 month pregnant, nakangiti paling sabi ng doktor. Biglang gumuho ang mundo ni Danica sa narinig mula sa doktor. Kahit si Aling Sara ay hindi kaagad nakaimik sa sinabi ng doktor. Pag-uwi nila sa bahay, saka pa lamang pumatak ang mga luha na kanina pang pinipigilan ni Danica. Nay, ayokong magbuntis sa batang ito. Hindi ko po siya matatanggap, Nay. Papatayin ko siya, habang nasa sinapupunan ko pa lang siya. Hindi. Umiyak na sabi ni Danica. Mabilis namang dinaluhan ni Aling Sara ng yakap ang ana. Huwag mong gagawin yan, ana. Walang kinalaman ang anak mo sa nangyari. Nabuo man siya dahil sa karanasan, anak mo pa rin siya, dugo at laman mo siya. Malaking kasalanan ang kitilin ang sariling buhay ng anak mo. Makinig ka mabuti sa akin, Danica, hindi mo gagalawin ang batang yan. Magtutulungan tayo. Malalagpasan mo ito, anak. Nandito lang si nanay sa tabi mo, hinding-hindi kita pababayaan. Tumulo na rin ang luha ni Aling Sara habang yakap ang ana. Nagdaan pa ang maraming araw, hanggang naging 3 buwan na ang ipinagbubuntis ni Danica. Sa tuwing may check-up siya, palagi siyang sinasamahan ng kanyang ina, para makasiguro na walang gagawin si Danica sa anak niya. Samantala, sa bahay ng mga Alcantara, napabuntong hininga si Calvin, dahil wala pa ring balita mula sa private investigator, na inutusan ng kanyang ina na hanapin ang dalagang kasama niya sa 3 buwan na ang nakakalipas. At tuloy pa rin niyang pinapahanap ito, at umaasa siyang makikita pa rin niya ito uli. Anak, wala ka bang balak na bumalik muna ng Maynila? Napapabayaan mo na ang kumpanya natin. Bumalik ka muna roon, ako na munang bahala sa paghahanap mo sa babaeng sinasabi mo. Huwag kang mag-alala, tatawag ako kaagad kapag may balita na ako sa kanya. Pakiusap ni Madam Rebecca sa ana. Dahil sa hiling ng ina, kaagad na bumalik si Calvin sa Maynila para asikasuhin ang kumpanya nila. Ipinagkatiwala niya ito sa kanyang tiyuhin. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan ni Calvin ang malapad na kalupaan nila. Sa loob ng 3 buwan na nanatili siya sa hasyenda, napamahal na siya sa buhay probinsya at hindi niya ito makakalimutan. Habang busi si Aling Sara sa kusina, bigla na lang siyang nakarinig ng sigaw mula sa labas. Mabilis niyang iniwan ang niluluto at pinuntahan ang anak na sumisigaw. Jessa, anong nangyayari? Baka sumisigaw? Tanong niya sa kanyang bunso. Nay, si Ate Danica po. Takot na sabi nito. Ha? Bakit? Anong nangyayari sa Ate Danica mo? Asan siya? Nasa kwarto siya, Nay. Pinagsusuntok niya ang tiyan niya at may dugo na. Hindi na natapos pa ni Jessa ang sasabihin niya ng takbo, na si Aling Sara papunta sa kwarto ni Danica. Danica. Oh my God, Danica, sigaw ni Aling Sara. Anong ginagawa mo, anak? Hindi siya dapat mabuhay, Nay. Dapat lang namamatay na siya. Wala akong pakialam sa batang ito, umiiyak na sabi ni Danica sa ina. Automatikong dumapo ang kamay ni Aling Sara sa pisngi ni Danica. Parang magising ka na. Kahit ano pang gawin mo diyan, anak mo pa rin siya, Danica. Hindi ka ba naaawa sa sanggol na dinadala mo? Anak mo siya. Ilang ulit ko bang sasabihin? Dugo at laman mo siya. Galit na sigaw ni Aling Sara kay Danica. Napahagulgol na lang si Danica, dahil sa sinabi ng ina. Dinala ni Aling Sara ang anak sa ospital.
Sa tulong ng mga kapitbahay, mabilis silang nakarating sa ospital. Doc, kamusta na po ang anak ko? Kamusta na po ang batang nasa sinapupunan niya? Bungad kaagad ni Aling Sara sa doktor nang lumabas ito mula sa emergency room. Huwag kang mag-alala, Mrs. Okay na ang anak mo. Tungkol naman sa ipinagbubuntis niya, safe na ang sanggol. Malakas ang kapit nito, kaya hindi siya basta-basta nalalaglag. Paliwanag ng doktor kay Aling Sara. Okay, Doc. Maraming salamat ho. Nakahinga ng maluwag si Aling Sara sa sinabi ng doktor. Nang magising si Danica, siya ring pagpasok ng doktor na nag-aasikaso sa kanya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong kaagad ng doktor ni Danica. Magiging okay lang ako, Dos. Kung sasabihin mo sa akin na patay na ang bata sa tiyan ko. Seryosong sagot ni Danica sa doktor. Hindi kaagad nakagalaw ang doktor na nag-aasikaso kay Danica dahil sa sinabi niya. Miss, ano bang pinagsasasabi mo? Sinadya mong kunin ang anak mo. Hindi mo ba alam na isang biyayang magkaroon ng isang anak at malaking kasalanan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos ang gagawin mo? Alam mo bang marami ang gustong mag-anak ngayon, pero hindi binayayaan. Tapos ikaw, basta mo na lang ipalalaglag ang anak mo. Katulad ko, nangangarap din ako na mag-aanak. 0 years na kaming kasal ng asawa ko, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaanak. At ang masakit nito, noong nakaan lang ay nalaman kong hindi na pala kami makakabuo ng sanggol, dahil parehas kaming may diferensya ng asawa ko. Parehas kaming doktor, pero wala kaming magawa para mag-aanak. Kaya maswerte ka na nagkaroon ka ng anak. Nakakapanghinayang lang kung sino pa yung gustong-gustong magkaanak, ay siya pa ang hindi mabigyan. Pero yung mga hindi gusto ay sila pa yung nagkakaroon. Mahabang sabi ng doktor kay Danica. Kung ayaw mo talaga sa anak mo, alagaan mo lang siya hanggang sa lumabas siya sa sinapupunan mo. May deal ako sa'yo. Ako ang mag-alaga sa'yo sa natitirang ilang buwan. Bibigyan kita ng mga vitamins pati pagpapaanak mo ay libre. Ako na ang gagastos basta papayag kang ibigay na sa akin ang anak mo. At pag lumabas na siya, gagawa tayo ng kasunduan na hindi ka namang hihingi alam pa sa kanya, mahabang sabi ng doktor. Si Aling Sara, na nakikinig sa doktor ay hindi alam kung anong gagawin at sasabihin. Nakatingin lang siya sa anak niya na tila nag-iisip. Ilang minuto pa ang nagdaan bago nagsalita si Danica. Sige, papayag ako. Hindi ko naman kailangan ang batang to, seryosong sagot ni Danica sa doktor. So okay na tayo, ngiting sabi ng doktor. Tumango lang si Danica sa doktor. Okay, ko pala makalimutan. Ako pala si Doc. Annabel at simula ngayon ay ako na ang magiging bimo. May mga vitamins akong ibibigay sa'yo at huwag mo yung papalampasin para lumusog pa ang baby mo. Mariing tugon ng doktor kay Danica. Pwede na ba kaming umuwi? Tanong ni Danica sa doktor. Sa ngayon hindi pa. Bukas ka pa pwedeng umuwi at ipapahatid ko na kayo sa inyo para masiguro ko ang kaligtasan mo at ng bata na nasa sinapupunan mo. Napabuntong hininga si Danica bago tumango sa doktor niya. Kinabukasan ay agad na inasikaso ni Doc Ann ang bill ni Danica para sa paglabas nito. Excited na siya na manganak na si Danica para mapunta na sa kanya ang anak nito. Talagang gusto na niyang maging isang ina habang ang asawa naman ni Ann ay siyang nag-aasikaso sa mga papers na kakailanganin nila para sa pag-aampon sa bata. Nakauwi si Danica sa bahay na hindi siya kinakausap ng ina niya, kaya pagpasok nila sa loob ng bahay, ay kaagad niyang kinausap ang kanyang ina. Nay, kanina ka pa walang kibo. Ay, alam ko pong galit ka sa ginawa ko. Sana maintindihan mo ako, mahinang sabi ni Danica sa ina. Alam kong wala akong karapatan na manghimasok sa personal mong buhay, pero hindi ko lang lubos maisip na kaya ng konsensya mo na ipamigay ang sarili mong anak. Hindi ko alam kung ikaw pa ba ang Danica na pinalaki ko, na may mabuting puso. Ibang-iba ka na kasi sa Danica na anak ko. Sana lang hindi mo pagsisihan ang gagawin mo. Iniwan na si Danica ng ina niya sa maliit nilang sala. Tumulo ulit ang luha niya, at bumalik na naman sa isip niya ang nangyari sa kanya sa Maynila. Ay hindi mapakali si Calvin. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Ang unang pumasok agad sa isip niya, ay ang babaeng pinapahanap niya. Ilang buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin siyang balita na nakukuha mula sa mga tauhan niya. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa naging mga buwan. Itong buwan na ang tiyan ni Danica. Kasalukuyan siyang nasabi niya para sa kanyang buwanang check-up. Dumating na ang kanyang buwanang check-up. Halos araw-araw ay dinadalaw siya ni Annabel at Bertram para kamustahin. Dinadalhan siya palagi ng mga ito ng masusustansyang pagkain para maging healthy ang anak niya. Palagi rin siyang minomonitor ni Annabel. Kahit masama ang loob ni Aling Sara sa anak niya,
ay hindi naman niya ito matiis na hindi kausapin at alagaan. Parating nasa isip ng ina niya ang damayan ng anak niya. Ang hindi niya lang kaya ay ang desisyon nito na ipamigay ang anak niya. Kung may magagawa lang sana siya, hindi siya papayag na mawala sa kanila ang apo niya. Halos sigawan naman ni Calvin ang mga tauhan niya. Ilang buwan na kasi niyang pinapahanap ang babae. Pero wala pa ring balita ang mga ito. Kahit ang mommy niya ay wala pa ring balita. Pinagsisisihan niya tuloy kung bakit di niya inalam ang pangalan ng babae bago niya ito pinababa sa boss. Sa bahay nila Danica ay nag-uusap sila ng kapatid niya nang biglang humilab ang tiyan niya. Ete, bakit? Tanong kaagad ng kapatid ni Danica nang makita siyang napangiwi dahil sa sakit. Je, tawagin mo si nanay. Manganganak na siguro ako. Aray ko. Tarantang tumayo ang kapatid ni Danica at pinuntahan ang ina na kasalukuyang nagluluto ng pagkain nila. Mabilis na dinala nila si Danica sa ospital. Kaagad naman itong inasikaso ng mga doktor. Wala sanang balak mag-duty si Annabel dahil masama ang pakiramdam niya. Pero tinawagan siya ng sekretary niya na manganganak na si Danica. Ay mabilis na bumangon siya mula sa kama para puntahan si Danica sa ospital. 1 oras lang ang itinagal ni Danica sa delivery room. Normal niyang iniluwal ang anak niya. 1 lalaki ang sanggol ni Danica. Pansamantala munang dinala sa nursery ang anak niya habang nililinisan pa siya ng mga doktor. Pagdating ni Anne sa ospital, ay hinanap niya kaagad ang kwarto kung saan naroroon si Danica. Kumatok muna si Anne sa pinto bago niya yon binuksan. Si Danica, na nakahiga sa hospital bed, kaagad ang nakita niya. Tulog pa ito kaya hindi pa niya ito nakakausap. Binalingan niya si Aling Sara sa sofa. Nakatahimik lang na nakatingin sa anak nito. Walang kahit na anong salita ang lumalabas sa bibig nito. Seryoso lang ito, di mo alam kung anong tumatakbo sa isip nito. Kakausapin na sana ni Anne si Aling Sara nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang isang nurse na may kalong na sanggol. Nay, heto na pong apo niyo. Tulog pa pala si mommy niya. Tumayo si Aling Sara at pumunta sa kinaroroonan ng nurse. Tingnan mo na yung apo niyo. Ang gwapo at ang kite ng apo niyo, ma. Ilahi siguro ang daddy ni Bobby kasi sobrang gwapo niya. Maliit pa lang siya, hindi maipagkakaila na gwapo to, mahabang sabi ng nurse. Pwede ko po ba siyang kargahin? Mahinang tanong ni Aling Sara sa nurse. Naman po, heto po. Oh, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan na kinarga ni Aling Sara ang apo niya. Namamasa na ang mata niya na nakatingin sa sanggol na hawak niya. Si Anna, na nakatingin din sa bata ay nasasabik din na makalong niya ang sanggol. Excited na siya na araw-araw na niyang makakasama ang bata. Paglabas ng nurse, saka palang lumapit si Annabel para makita ang sanggol na hawak ng ginang. Mrs., pwede ko rin po ba siyang makarga? Kahit saglit lang, pakiusap ni Anne sa ginang. Walang nagawa ang ginang kundi ang ibigay dito ang bata. Masayang kinarga ni Anne ang sanggol. Hello, baby. Ang gwapo mo. Ako pala ang magiging mommy mo ha. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo paglaki mo. Nakangiting kinausap ni Anne ang bata. Ilang oras lang ang itinagal ni Annabelle sa ospital. Dahil naayos na ni Bertram ang mga papers na kakailanganin nila para sa pag-aampon sa bata. Kaya nagpaalam muna si Annabelle kay Aling Sara na uwi muna siya sa kanila. Kukuha rin kasi siya ng cash na ibibigay niya kay Danica para makapagsimula itong muli sa panibagong buhay nila. Pinahiga ni Aling Sara ang anak niya na si Danica sa gilid niya at pinagmasdan niyang mabuti ang dalawa. Sana magising ka sa katotohanan na hindi laruan ang anak mo para basta mo na lang ipamigay. Danica, sobrang sakit ang nararamdaman ko habang nakatingin sa anak mo na walang kamuwang-muwang sa mga pangyayari sa paligid niya. Mahinang sabi ni Aling Sara sa anak niya. Alam kong gising ka na, anak. Tingnan mo ang anak mo, ang gwapo niya manang-mana sa'yo ang mukha niya. Hindi ka ba nasasaktan na makita siyang nasa kamay na ng iba? Inosente ang anak mo, Danica. Wala siyang alam sa mga nangyayari, umiiyak na sabi ni Aling Sara sa anak niya. Tuluyan nang napahagulgol si Danica na makita ang itsura ng anak niya. Patawad, anak ko. Atawarin mo si nanay. Hindi ko alam na sobrang sakit pala na malayo ka sa akin. Akala ko okay lang ako. Nahanda na akong ibigay ka. Hindi ko pala kayang mawala ka sa akin, anak. Pipilitin kong kalimutan ang lahat basta huwag ka lang mawala sa paningin ko. Nahihirapang sambit ni Danica habang hinahaplos ang pisngi ng anak niya. Humagulgol na rin si Aling Sara matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Hindi niya akalain na magbabago pa ang isip ng anak niya. Niyakap niya ang anak niya at pinahid ang luha nitong nagsisilang dasan sa pisngi nito. Pagbalik ni Anne sa ospital ay dala na niya ang mga papers
at ang cash na worth of 200,000. Masaya siyang pumasok sa kwarto ni Danica para papirmahin ang pinagawa nilang agreement. Pero ganoon na lamang ang pagguho ng mundo niya nang sabihin ni Danica sa kanya na hindi na nito itutuloy ang pagbigay sa anak niya. I'm so sorry, pero hindi ko po pala kaya na mawala sa tabi ko ang anak ko. Sorry kung gumastos ka pa para sa akin at sa bata. Mahinang sambit ni Danica kay Doc. Annabelle. Napayak na lang si Annabelle sa naging desisyon ni Danica. Pero masaya pa rin siya dahil tanggap na nito ang sanggol niya. Huwag ka nang umiyak dahil naiyak na rin ako. Karapatan mong ipaglaban ang anak mo. Basta alagaan at mamahalin mo siya, dahil masarap ang maging isang ina, Danica. Hindi man ako ang maging ina niya, pwede bang maging pangalawa akong nanay niya? Ngumiti si Danica kay Doc. Ann at tumango. Naman po, Doc. Welcome po kayo sa amin. Nakangiting ani ni Danica sa doktor. Ilang araw lang ang itinagal ni Danica sa ospital, ay nakalabas na ito. Si Ann na ang gumastos sa lahat ng bill niya, pati ang gamit ni Babiangelito, sagot lahat ni Annabelle. Sa ilang sandali na kasama ni Annabelle, ang mag-ina ay tuluyan na siyang napamahal sa mga ito. Hindi man niya kadugo ang mga ito ay magaan naman ang loob niya para tulungan sina Danica. Lumipas ang maraming mga buwan naging taon. 5 taon na si Angelito at kasalukuyan silang nasa Maynila, kasama sina Annabelle at Bertram para doon i-celebrate ang birthday party ni Angelito. Bilisan mo na, Ana. Baka hinihintay na tayo ng pinsan mo, sigaw ni Madam Rebecca kay Calvin. Inimbitahan kasi sina Madam Rebecca ng pamangkin niya, kaya pupunta sila. Minsan lang kasi itong uwi ng Maynila, kaya pagbibigyan na niya ito sa gusto nito. Wait lang maam, sigaw din ni Calvin sa ina niya mula sa taas. Nakaharap sa salamin habang panay ang suklay ni Calvin sa buhok niya. Hindi niya alam kung bakit sobrang excited siya, pinsan lang naman niya ang pupuntahan nila. Aba, nag-effort ka pang magpagwapo para namang saan tayo pupunta. Puna ni Madam Rebecca sa anak niya. Maam, matagal na akong gwapo mula pagkabata ko palang kaya, huwag ka na magtaka pa kung bakit gwapo ako. Natatawang sagot ni Calvin sa ina niya habang palabas sila ng bahay. Bakit hindi ako na-inform na nagyayabang na pala ang anak ko sa kagwapuhan niya? Natatawang sabi ni Madam Rebecca. Tumawa lang si Calvin sa ina niya. Sobrang close kasi na mag-ina mula na mamatay ang ama ni Calvin, ay silang dalawa na lang palagi ang magkasama, kaya alam ni Madam Rebecca kung kailan masaya at hindi masaya ang anak niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mag-wish ka na muna, anak, bago mo hipan ang candles. Nakangiting sabi ni Danica sa anak niya. Ang wish ko, Lord, ay sana makita ko na ang tatay ko. Gusto ko na kasi siyang makasama. Sambit niyang Angelito, bago niya hinipan ang kandila sa keke niya. Hindi nakagalaw si Danica sa kinatatayuan niya. Hindi niya kasi akalain na yon ang magiging wish nito. Sa loob ng 5 taon ay ngayon lang niya narinig na gusto na palang makita ng anak niya ang ama nito. Nay, Mommy, pwede na ba akong kumain? Gutom na ako reklamo ni Angelito sa dalawang ina niya. Nagtawa na ang mga nakarinig maging si Aling Sara, ay natawa na rin sa tinura ni Angelito. Angelo anak, come to daddy, tawag ni Bertram kay Angelito. Halika habang wala pang tatay mo ako muna ang hahalili sa kanya ha. Bilang daddy mo ha, huwag kang malungkot, makikita mo rin ang tatay mo sa ngayon magsaya ka muna, dahil big boy ka na at birthday mo ngayon. Ha, malambing na sabi ni Bertram kay Angelito. Okay po, daddy, malambing na sagot ni Angelito kay Bertram Kinarga ni Bertram ang bata at dinala sa mesa kung saan ang maraming pagkain ang nakahanda. Halos kalahating oras ang itinagal sa biyahe ni na Calvin. Medyo matraffic kasi kaya natagalan sila papunta sa bahay ng pinsan niya. Hon, wala pa ba sila auntie? Sabi niya. Papunta na sila. Anong oras na ba? Tanong ni Annabelle sa asawa niya. Baka na traffic lang yan Han. Alam mo naman dito sa Maynila, hindi katulad sa probinsya na maaliwalas. Huwag kang mag-alala darating yon bata pa naman ang oras. Sagot ni Bertram sa asawa niya. Oh, ayon na pala sila, Turo ni Bertram sa likuran ni Annabelle. Auntie, masayang sinalubong ni Annabelle, si Madam Rebecca, at kaagad niya itong nyakap ng mahigpit. Mabuti naman po tumunta kayo. Sobrang namiss kita, nakangiting sabi ni Ann sa Auntie Rebecca niya. Aba ang batang to talaga. Siyempre namiss ka rin namin ang pinsan mo kaya kami pumunta rito. Nakangitiring sagot ni Rebecca sa pamangkin niya. Insan, ang gwapo mo ngayon May girlfriend ka na ba? Kailan ka ba mag-asawa para makakita na kami ni ante ng anak mo? Natatawang tanong ni Annabelle sa pinsan niyang si Calvin. Pag nahanap ko na siya saka na ako mag-asawa, makahulog ang sabi ni Calvin sa pinsan niya. Mommy,
Tawag ng isang bata kay Annabelle na siyang nagpalingon sa kanila. Baby, tawag niya kay Angelito na kaagad namang sinunod ng bata. Kinarga ni Ann ang bata at iniharap kina Calvin. By the way auntie, ito pala si Angelito. Bobby, ito ang Lola Rebecca mo at ito si Tito Calvin mo. Maghika sa kanila, nakangiting sabi ni Annabelle kay Angelito. Hello Lola. Hi Tito Calvin. You're so pogi po. Puro ni Angelito kay Calvin. Natawa si Bertram at si Madam Rebecca, pati si Anay natatawa na rin. Kailan ka pa nag-aanak, Annabelle? Ba't di namin alam na may anak na pala kayo ni Kuya Bertram? Tanong ni Calvin sa pinsan. Ano ka ba, hindi namin anak ni Bertram, o inaanak namin siya? Kaya Mommy Daddy ang tawag niya sa amin. Siya pala ang may birthday ngayon, nakangiting sabi ni Annabelle. Hibodi, kamusta ka? Tanong ni Calvin sa bata. Okay naman po ako, Tito, nakangiting sagot niyang Angelito. Bakit parang ang sarap sa pakiramdam nang umiti ang bata sa akin? Tanong ni Calvin sa sarili niya. Ang gwapo naman ng batang yan. Ang sarap kurutin, nakangiting sabi ni Madam Rebecca. Nga auntie kaya nga pag nasa probinsya kami, halos araw-araw kaming nasa bahay ng batang to. Dahil namimiss namin siya ni Bertram. Pag hindi namin siya nakikita at sa pamamagitan niya nagkakaroon ako ng chance na maging isang ina, masayang sabi ni Annabelle. Nasan pala ang ina niya? Tanong ulit ni Madam Rebecca. Lumingon si Ann sa likuran niya at itinuro si Danica na busi sa pakikipagtawaran sa hindi kalayuan sa kanila. Halos hindi makagalaw si Calvin sa kinatatayuan niya nang makita niyang babaeng ilang taon na ang nakalipas. Pero hindi mawala-wala sa isip niya ang magandang mukha ng babae at sa loob ng ilang taon ay wala itong pinagbago. What's her name? Wala sa sariling tanong ni Calvin sa pinsan niya. Siya po ang nanay ko, si Nanay Danica po. Si Angelito na ang sumagot kay Calvin. Hindi makapaniwalang tumingin si Calvin kay Angelito. Umbodi, pwede bang magtanong essay? Tila may kung anong bumara sa lalamunan ni Calvin nang magtanong siya sa bata. Naman po. Ano po, yun malambing na sagot ni Angelito kay Calvin. Ang tatay mo, kasama niyo ba siya? I mean, andito rin ba ang tatay mo? Umiling-iling lang si Angelito kay Calvin, kaya kinakabahan na gustong maiyak ni Calvin. Gusto niya makasiguro sa namumuong pagdududa niya, kaya gusto niyang makausap ang babae. Can I talk to her? In private. Seryosong tanong ni Calvin kay Annabelle. Naman. Sige, sa likod na lang ng bahay. Dadalhin ko siya nag-alangan ng sagot ni Annabelle kay Calvin. Kahit nagtataka sa bigla ang pagkain ni Calvin, kay Danica ay pumayag pa rin siya sa pakiusap ng pinsan niya. Ibinigay ni Annabelle si Angelito kay Bertram at saglit na iniwan ang asawa at ang auntie para puntahan si Danica. Nauna nang umalis si Calvin. Sa pinuntahan ni Ann si Danica, may gustong kumausap sayo, bulong ni Ann kay Danica. Ha? Sino? Tanging tanong ni Danica. Basta, sumama ka na sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi masamang tao yon, mabait yon, natatawang sabi ni Annabelle. Kita niya kasi ang biglaang pag-iba ng express sa mukha ni Danica. 5 taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin nawawala ang phobia ni Danica sa mga lalaki, kaya medyo dinapuan siya ng kaba sa sinabi ni Ann sa kanya. Kahit kinakabahan ay sumama pa rin siya rito, dahil may tiwala naman siya kay Annabelle. Pagdating sa likod ng bahay, ay tahimik na paligid ang bumungad sa kanila. Tanging isang swimming pool at mga nagagandahang mga bulaklak ang makikita mo sa likod ng bahay ni Ann. Alam kong nandito na siya. Huwag kang matakot, kakausapin ka lang naman niya Kaya kayo lang maiwan na muna kita, andun lang kami sa entrance, kung may kailangan ka. Nakangiting sabi ni Annabelle. Tumango lang si Danica, bago siya iniwan nito. Nagpalingalinga si Danica sa paligid nang biglang lumabas si Calvin. Nang makita ni Danica si Calvin, na nasa harapan na niya, ay napatakip siya ng bibig, habang nanlaki ang mga mata na nakatingin kay Calvin. Automatikong tumulo ang luha ni Danica, habang nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Bumalik kaagad sa alaala niya ang nangyari sa kanila 5 taon na ang nakakaan. Unti-unting humakbang si Calvin papunta kay Danica, habang si Danica ay panay naman ang atras niya. Gusto niyang tumakbo, pero hindi niya magawa. Nanginginig ang tuhod niya, dahil sa tako. Natatandaan mo pa ba ako, miss? Kasi ako hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang mukha mo, kahit ilang taon ang nakakaan. 5 taon kitang hinahanap, pero hindi kita natagpuan. Ngayon nandito ka na sa harapan ko, hindi ko nahayaan pa na mawala ka pa sa tabi ko. Huwag ka nang lumapit sa akin please. Pumiyok na ang boses ni Danica. Pilit ko nang kinakalimutan ang nangyari sa akin. Ayoko nang maalala pa ang lahat, umiiyak na sabi ni Danica.
Huwag kang matakot sa akin please. Alam ko namang may kasalanan din ako, Sao. Pero ginawa ko lang yun, para protektahan ka. Para hindi ka nila patayin. Hindi kaya ng konsensya ko na makita kang pagtutulungan ng mga hayop na yun sa harapan ko bago patayin. Please, nakikiusap ako sa'yo, Danica. Nakukonsensya din ako sa ginawa ko, Sao, pero sa tingin mo ba ginusto ko yon? Hindi alam natin pareho na biktima rin ako. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo, Danica. Umiiyak na sabi ni Alvin. Napaupo na lang sa damuhan si Danica. Dahil hindi niya kayang panginginig ng puhod niya. Patuloy pa rin siyang umiiyak, habang si Calvin naman ay nakatayo lang sa harapan niya. Sa di kalayuan sa kinaroroonan nila Calvin, ay naroroon si Madam Rebecca at si Annabel. Lihim silang nakikinig sa pinag-usapan ng dalawa. Nagpahid ng luha si Madam Rebecca sa mata niya. Naiyak din siya habang nakikinig sa dalawa na nag-uusap. Diyos ko, Ann, kung ganon si Danica ang matagal nang pinapahanap ni Calvin, ibig sabihin apo ko siyang Angelito. Umiyak na sabi ni Madam Rebecca. Auntie at pamangkin ko ang batang muntik na sanang patayin ni Danny sa sinapupunan niya. Mahinang sabi ni Annabel. Kaya mas lalong napatakip sa bibig niya si Madam Rebecca. Habang di makapaniwalang nakatingin ito kay Annabel. Anong ibig mong sabihin na mula ng pagkabuntis si Danica, ay kilala mo na siya? Tumango lang si Annabel sa Auntie Rebecca niya. Diyos kong mahabagin, mahinang sambit ni Madam Rebecca. Kausapin mo ako, Danica, please Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin ang totoo, kung may nabuo ba tayo nung araw na yon. Yung totoo gusto kong malaman. Dahil kung totoong meron, gusto kong magpakasal tayo. Pananagutan kita kayo ng anak natin. Pakiusap ni Calvin kay Danica. Mas lalong humagulgol si Danica dahil sa narinig niya. Hindi madali ang sinasabi mo. Aminin kong may nabuo tayo, pero alam mo bang halos ikamatay ko yon at tinangka ko pang patayin ng bata sa sinapupunan ko. At hindi lang yon, munti ko nang ibigay ang anak ko. Dahil lang sa pangyayaring yon, kaya sabihin mo sa akin kung dapat ba kitang tanggapin sa buhay namin ng anak ko. Balik na tanong ni Danica kay Calvin. Alam kong hindi madali para Sao na tanggapin ang alok ko. Pero sana pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa'yo. Pumantay ng upo si Calvin kay Danica at pinahid nito ang luha ni Danica. Patawad kung nagdurusa ka dahil sa akin, pero sana maintindihan mo ako kung bakit ko yun ginawa, Sao. Mahinang ani ni Calvin, habang nakatingin kay Danica na panay ang pahid sa luha niya. Sa ngayon hindi ko masasabing pinapatawad na kita. Dahil hanggang ngayon dala ko pa rin ang takot at sakit dahil sa nangyari. Alam ko namang niligtas mo lang din ako, pero mas nangingibabaw ang sakit na nararamdaman ko, kung darating man ang araw na kaya ko nang tanggapin ang lahat. At wala na akong takot saka ko pa siguro masasabing pinapatawad na kita, mahabang sabi ni Danica. Naintindihan ko at handa akong maghintay kung kailan mo ako mapapatawad, basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makilala ang anak ko. Pwede mo bang ipakilala sa akin ang anak natin? Gusto ko ring maranasan na tawagin niya ang tatay. Pakiusap ni Calvin kay Danica. Tumingin muna si Danica kay Calvin bago siya tumango rito. Tinulungan ni Calvin si Danica na makatayo mula sa damuhan bago siya nagpakilala dito. Bago ko pala makalimutan, ako pala si Calvin Alcantara. Alvin na lang ang itawag mo sa akin. Ako din pala si Danica Chavez. Nice to see you again, Miss Chavez. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita natin, pangakong babawi ako sa inyo. Sabay na naglakad si Danica at Calvin papunta sa entrance kung saan nandoon ang anak nila. Malayo pa lang ay tano na sila ni Angelito, ang nanay niya, at kasama si Calvin, kaya matuli na tumakbo si Angelito patungo sa kinaroroonan nila at kaagad na nagpakarga sa nanay niya. Anak, ba nag-wish ka na sana makasama mo na ang tatay mo? Mahinahon na tanong ni Danica sa anak niya. Oo po, sagot kaagad ni Angelito sa nanay niya. Pinaupo ni Danica si Angelito sa upuan at lumuhod siya sa harapan nito para makausap ang anak niya. Kung sakaling nandito na ang tatay mo sa birthday mo, ay kakausapin mo ba siya? Tanong ulit ni Danica sa anak niya. Opo, miss ko na po si tatay, mahal na mahal ko po siya, kahit hindi ko pa siya nakikita. Mahinang sabi ni Angelito. Napaiyak na niyakap ni Danica ang anak niya. Okay, andito ang tatay mo ngayon at gusto kanyang makausap. Mabilis na nag-angat ng tingin si Angelito sa ina niya. Talaga po, andito ang tatay ko. Gulat na tanong ni Angelito. Andito siya, anak nilingon ni Danica si Calvin, at pinalapit sa kanila. Anak siya si. Hindi na naituloy pa ang sasabihin sana ni Danica nang magsalita ang anak niya. Tito Calvin, masayang sambit ng bata kay Calvin. Nagkakilala na kayo? Agad na tanong ni Danica kay Calvin. Pinakilala na siya sa akin ni Annabel kanina, pero hindi ko alam na anak ko pala siya. Sagot ni Calvin kay Danica. Anak si Tito Calvin pala at ang tatay mo ay Isa. Mahinahon na sabi ni Danica sa anak niya.
Kaagad na dumapo kay Calvin ang tingin ng anak niya. Tumango siya rito, kaya napatalon ng bata mula sa upuan at niyakap ang binti ng ama niya. Kaagad na pumantay si Calvin sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Nakayakap din sa lig ni Calvin ang maliit na kamay ng anak niya. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Calvin habang yakap niya ang anak. Napaiyak si Danica habang nakatingin sa mag-ama niyang nagkayakapan. Pumasok kaagad sa isip niya kung ano kayang nangyari kung tuluyan niyang naipalaganap, masaya rin ba siya ang katulad ng nararamdaman niya ngayon. Pinakakilala ni Calvin ang anak niya sa kanyang ina. Halos hindi makapaniwala si Madam Rebecca na may apo na siya sa tagal ng panahon na pinapahanap nila ang dalaga, ay hindi nila akalain na siya lang pala ang magiging daan para magkatagpo muli ang dalawa matapos ang birthday party niyang Jelito sa Maynila. Ilang araw lang ay bumalik na sila Dani sa probinsya nila at kasama na si Calv at Madam Rebecca. Halos araw-araw ay dinadalaw ni Calvin ang mag-ina niya. Walang araw na hindi niya sinusuyo si Danica. Araw-araw siyang nagdadala ng chocolates at bulaklak para dito, kahit ang anak nila ay tumutulong na rin kay Calvin para mapatawad siya ni Danica. Anak, hindi ka ba naawa kay Calvin? Ilang buwan na ba siyang nanunuyo sao para mapatawad mo siya? Tandaan mo pareho kayong biktima ni ng mga panahon na yon, Danica. At kung hindi ginawa ni Calvin yon, sa tingin mo ba nakikita ka pa namin ng mga kapatid mo ngayon? Subukan mong magpatawad para gumaan ang pakiramdam mo. Pakawalan mo na ang masalimuot mong nakaraan at harapin mo ang bukas. Masarap ang mabuhay ng walang kinikimkim na galit, anak, at sama ng loob sa puso. Lagi mong tatandaan ang pagpapatawad ang pinakamasayang salita na maririnig para sa kapwa mo na nagkakasala sa'yo. Pangangaral ni Aling Sara sa anak niya. Dahil sa sinabi ng ina ni Danica ay nagpasya siyang tuluyan ng patawarin si Calvin. Dahil tama naman ang nanay niya siguro, kung hindi yun ginawa ni Calvin, ay wala na siya ngayon sa mundong to, at hindi na sana niya makikita ang masayang ngiti ng anak niya. Really, pinapatawad mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Calvin kay Danica. Napag-isip-isip ko kasi na hindi mo naman talaga kasalanan ang lahat, tulad ko, biktima ka rin, kaya pinapatawad na kita. Masayang yakap ni Calvin si Danica, pero agad din siyang napabitaw nang mahina siyang itulak ni Danica. So sorry, nadala lang ako sa sayang nararamdaman ko. Nakangiting sabi ni Calvin. Ngumiti lang din si Danica dito at sabay na silang pumasok sa bahay kung saan nandoon siyang Jelito, kasama ang dalawang lola nito. Masayang naging araw na yon para kay Calvin at Danica. Panay ang kulitan nila hanggang sa nagpasya nang umuwi sina Madam Rebecca. Habang nakaupo sa upuang kawayan si Danica, ay umupo sa tabi niya ang kapatid niyang si Jessa. Ete, kung manliligaw ba si Kuya Calvin sao, ay sasagutin mo ba siya? Tanong ni Jessa kay Danica. Hindi ko alam, pero kung niligaw siya siguro ay darating ang panahon na magugustuhan ko rin siya. Basta sa ngayon, hindi ko muna isipin yan. Bakit mo ba kasi tinatanong yan? Kasi ate, ang sabi ni Kuya matagal ka daw niyang hinanap. Di ibig sabihin may plano siyang manligaw sao? Nakangiting sabi ni Jessa. Sira ka talaga, kung ano-ano na lang pumapasok sa utak mo. Halika na nga, may pasok ka pa bukas. Nagtawanan na magkapatid na pumasok sa bahay nila. Kinabog kasanay, maagang dumating si Calvin sa bahay nila Danica. Halos ayaw na nga nitong umuwi sa bahay nila. Tatay, sigaw kaagad niyang Jelito nang makita ang ama niya, at tumakbo ito papunta sa kanya. He, careful, baka madapa ka. Natatawang saw ni Calvin sa anak niya. Kaagad itong nagpakarga sa kanya at pinupog siya ng halik sa pisngi. Nagtawanan naman sina Aling Sara at Danica. Dahil sa ginawa niyang Jelito, ilang araw lang ang nagdaan na mapatawad ni Danica si Calvin, ay niligawan siya kaagad nito. Dahil hindi pa siya handa niya, ay hindi muna niya ito sinasagot. Pero dahil matyaga si Calvin, ay nakamit din niya ang matamis na ni Danica sa kanya. Hindi lang niya niligawan ang babae dahil sa anak nila, kundi dahil gusto talaga niya ito mula na makasabay niya ito sa bus. Unang kita pa lang niya rito, ay may paghanga na siya sa dalaga, kaya siguro, hindi niya hinaya na mahawakan si Danica ng iba. Sa ngayon, ay masaya na sila bilang mag-boyfriend at girlfriend, at